And then later on, dadaan po siya sa mga osmosis, yan filtration, and then mga UV rays natin para mas maging safe po yung water natin na gagamitin ng students natin doon sa pad po mismo. Sa panahon ng matinding init at problema sa supply ng tubig, sa tulong ng rainwater harvesting machine, ang tubig ulan, nagagamit na ng mga mag-aaral ng WCC Aeronautical Technological College Incorporated, Binalonan Campus. Yan. Then pag madumi yung, let's say may contamination sa mata ng estudyante, dito po niya ilalagay yung mata niya para eye wash po. Ang imbensyong ito, gawa ng mga estudyante ni Sir Engelbert. Meron pong ginawa yung mga students natin na magka-catch ng rainwater at sa likod po ng school, which is dedirekta po dito, dadaan po rito at dedirekta po dun sa mismong tank po natin. And then later on, ipaprocess po yan ng system at saka filtration. Then meron tayong mga dalawang UV rays na kung saan magpo-purify doon sa mismong water, which is pupunta po doon para at least safe po na magamit ng mga estudyante. Nagkaroon sila ng idea na magkapag-produce in a way na very sustainable and mapapagana rin siya by use of solar in case na mas magiging safe din actually yung magiging output ng project, which is sa mga layunin din ng mga bata po pwedeng drinkable yung water, potable. Mula naman sa uling at balat ng nyog, sa pamamagitan ng ilang mga proseso, nagagawa itong matibay na mga bricks na kayang mag-absorb ng tubig, kaya't swak daw gamitin sa mga lugar na bahain. Ito ang imbensyon ng grupo ng estudyanteng si Renee. We conducted different proportions of our mixture. Then after that we cured them for 28 days, then had them tested for compressive strength and water absorption. Alam naman po natin na marami po tayo na i-experience na bagyo, which is ito naman po, we achieved a 1.32% of water absorption, meaning po mas matibay po ito even though it is exposed to a longer water. Ang grupo naman ni Winter, nakagawa ng lifter. Kaya nito ang aabot sa 2 toneladang bigat. Ang remote na kumokontrol sa lifter, isang application na ginawa sa tulong ng Artificial Intelligence o AI. Nagkama po kami ng lifter na kaya niyang buhatin yung lifter na yon. At the same time, is kasya lang po siya doon sa mini hanger po na meron tayo. Yung project po kasi namin is more on controlled po siya through smartphone. So, with the use of AI, gumawa po kami ng application wherein pwede pong makontrol yung lifter through a smartphone po. Isang virtual reality glasses naman ang imbensyon ng grupo ni Exicel SES sa tulong pa rin ng AI. Target nito, makapagturo ng proseso sa kanilang pagkukumpuni ng ilang mga kagamitan para sa aeronautics. Aabot daw sa 6 na buwan ang kanilang paglikha sa naturang teknolohiya. It acts like a module for the student to follow because the machine itself, where you can see there, it's expensive. So we were able to entrap it into VR so that the students can experience on how non-destructive testings. We have non-destructive testings here. It is called dye-penetrant testing, which is the pretty basic non-destructive testing for AMT students. Ilan lamang ang mga imbensyong ito sa ibinida ngayong araw sa Research Innovation for Sustainable Education o RISE 2026, isang aktibidad na inorganisa ng naturang paaralan. This prestigious gathering is a reflection of WCC-ATC's enduring mission to cultivate globally competent professionals, researchers, and leaders in aeronautics and allied disciplines. By hosting this international stage for scholarly discourse, innovative sharing, and project exhibitions, we continue to bridge local expertise with global standards, strengthening our collective pursuit of excellence and internationalization. Ang conference, dinaluhan din ng iba't ibang kinatawan ng ilang mga paaralan na nais ding maging katuwang ng WCC-ATC sa pagpapaunlad at pagsusulong ng mga inobasyon. At sa panahon ng pag-usbong ng AI, malaking bagay daw na maging katuwang ito ng mga mag-aaral tungo sa pag-unlad.
We always educate them that AI is only an aid. Do not let AI replace you as a human, but use AI na ma-maximize nyo siya to help you in decision making lang, but not to totally replace you. AI is a breakthrough that is now influencing each and every life of every Filipino, not only Filipinos, but other countries all over the world. Masaya naman ang mga mag-aaral sa pagkakaroon nila ng plataporma para maipakita ang kanilang mga angking galing at masuportahan ang kanilang mga inobasyon na ginamitan na rin ng makabagong teknolohiya. Maganda po yung ganito kasi na-explore po namin yung mga bagay-bagay wherein mali-level up pa po namin yung mga skills namin through making innovations. Papatuloy pa rin naman ang pag-aaral at pagpapaganda sa kanilang mga imbensyon para mas maihanda ang mga ito na magamit sa pagtulong sa mga komunidad. Magtatagal ang naturang aktibidad hanggang bukas, May 26. Randy Guzman para sa Nation on the Move.